Alam nyo, may mga pagkakataon talagang nagbabanggaan ang politika at pananampalataya, lalo na sa social media. At nung isang Biyernes Santo, grabe ang naging banggaan. May isang post na lumabas, isang paghahambing na tinawag ng marami na sacrilege o kalapastangganan. At yan yung bubusiin natin ngayon. So paano ba nagsimula ang lahat ng ito? Well, simple lang. Isang social media post. Biyernes Santo pa man din. Isang political figure ang kumuha sa mga problemang legal ni dating Pangulong Duterte at inihambing ito sa pasyon ni Hesukristo. Siyempre, may pumalag. Isang mainit na op-ed ang sumagot at diretsahan nilang sinabi, kalapastanganan yan. Okay, so para maintindihan natin lahat, unahin natin to. Ano ba talaga yung mismong sinabi? At sino ba yung nasa likod ng post na to? Ang pangalan na nasa gitna ng kontrobersyang ito ay si Greco Belkica. Para lang magka-context tayo, siya yung dating hepe ng PAC o Presidential Anti-Corruption Commission sa ilalim ng administrasyon ni Duterte. At isa pa, mahalaga tong detalye. He identifies himself as a Christian fundamentalist. So, paano niya ba ginawa yung comparison? Ayon sa op-ed, hindi naman niya sinabing si Duterte ay si Kristo. Hindi ganun ka-direct. Ang ginawa niya parang checklist. Inilista niya yung mga pagkakatulad daw ng kaso ni Duterte sa ICC doon sa naranasan ni Kristo. Ano-ano yung mga yon? Meron dyan yung illegal arrest daw, mga gawa-gawang kaso, mga sinungaling na testigo, pagkakait ng due process at eto pa, pagpamensahe ng isang dayuhang kapangyarihan. Gets nyo? Parang pinapakita niya, uy, halos pareho, di ba? Okay, so yan yung side ni Belgica. Malinaw yung analogy niya. Ngayon, paano naman to sinagot ng op-ed? Well, dito na nagiging interesante. Hinimay-himay talaga nila punto por punto para ipakita kung bakit para sa kanila maling-mali ang paghahambing na to. At dito napapasok yung pinaka-core, yung puso ng argumento ng op-ed. Kasi para sa kanila parang langis at tubig yung dalawang kwento. Sa isang banda, meron kang pasyon ni Kristo, isang kwento ng isang taong walang kasalanan na nag-alay ng buhay para sa mga makasalanan. Sa kabilang banda naman, meron kang public record ni Duterte, puno ng mga self-confessed acts at, mga controversial na pahayag. At hindi lang sila basta nagsalita, naglabas sila ng resibo. Ginamit ng op-ed yung mismong mga salita ni Duterte para suportahan yung argumento nila. Tulad na lang nitong quote mula 2018. Para sa sumulat, paano mo raw mapagkukumpara sa isang sagradong figura ang isang taong may ganitong klasing pahayag? Malaking kontradiksyon daw yan. Hindi pa dyan nagtatapos, may iso pang ebidensya na inilatag ang op-ed. Ito yung mismong kwento ni Duterte noong 2018 tungkol sa isang insidente noong teenager pa lang siya at may kinalaman sa kanilang kasambahay. Para sa op-ed, yung mga ganitong pag-amin mismo ang sumisira sa anumang pagtatangkang ikumpara siya sa isang sinless o walang kasalanang nilalang. Kasi yung konsepto ng pagiging sinless, yun yung pinaka-foundation ng passion story, di ba? Dahil dyan, nag-offer yung op-ed ng isang sabihin na nating alternative analogy na galing naman sa political commentator na si Ate Jesus Falsis. Sabi niya kung maghahambing din lang, hindi raw kay Kristo dapat, mas bagay daw kay Barabas. Sino si Barabas? Siya yung kriminal na pinili ng taong bayan na palayain, habang yung inosente, si Jesus, ang hinatulan. Interesting yung take, di ba? At para mas magets natin yung Barabas analogy, ipinakita ng op-ed itong data. Kung yung mob o yung crowd na sinasabi ay yung 300,000 plus na pumirma sa Tay, Kami Naman campaign, well, i-compare mo yan sa 32 milyon na bumoto sa anak niyang si Sara Duterte noong 2022. Sobrang layo ng agwat, di ba? Ayon sa source, ito raw yung picture ng kasalukuyang suporta ng crowd. Isang maliit na porsyento lang ng dati nilang political base. Okay, so tapos na tayo sa analogy. Pero hindi dyan tumigil yung op-ed. Kinwestiyon din nila yung mismong kredibilidad ng nag-post, si Greco Belgica. Isa-isa talaga ng source yung tinawag nilang katalogo ng mga kapalpakan ni Belgica. Parang listahan ng mga, sabihin na nating missteps. Una, yung perpetual disqualification from office dahil hindi raw nag-file ng SOCE. Pangalawa, yung pag-share ng post na ang mga abogado daw ni Duterte ay sina Saul Goodman na fictional character, di ba? Tapos, yung pagsulat sa Republic of China, which is Taiwan, imbes na sa Beijing. At pati yung maling claim na may nuclear weapons daw ang Japan at South Korea. Yan daw yung track record.
At para lalong idiin yung punto nila tungkol sa kredibilidad at influence, binanggit ng op-ed yung naging performance niya sa eleksyon. Ayon sa source, yung party list niya nakukuha lang ng 3,366 na boto sa buong Pilipinas. Yan yung contrast na pinapakita nila. Ang laki ng pambansang issue na tinatalakay niya versus sa aktual na suporta na nakuha niya sa boto. Pero hindi lang yon. May mas seryosong issue pa na binanggit ang source. May mga aligasyon daw ng graft laban sa kanya sa ombudsman noong 2020 galing sa mga empleyado ng duty-free. Ang aligasyon, binago raw ni Belgica ang isang report tungkol sa smuggling pagkatapos ng isang private meeting. May kasama pa raw na P130,000 pesos na hinihingi di umano through his brother's law firm. Siyempre, anong sabi ni Belgica? Itinanggi niya lahat at sinabing sinungaling daw yung mga nag-aakusa. Mula sa mga alegasyon, lumipat yung op-ed sa isang kwentong mas mabigat. Isang kwento na ayon sa kanila ay nag-uugnay sa opisina ni Belgica sa isang totoong trahedya. Okay, sundan natin yung timeline ayon sa source ha. Bago mang 2021, may isang doktor, si Dr. Yumol, na nagsumite ng mga dokumento sa PACC ni Belgica. Ang laman? Alegasyon na may isang mayor na sangkot sa droga. Lumapas ang panahon, tila walang nangyari. So January 2021, si Dr. Yumol na mismo ang nagsampa ng reklamo sa ombudsman laban kay Belgica for inaction. Sa mga sumunod na buwan, puro online post na si Dr. Yumol, pinabangkit palagi si Belgica. Hanggang sa dumating yung July 24, 2022. Sa isang pag-graduation sa Ateneo, binaril at pinatay ni Dr. Yumol si Mayor Rosita Furigay at 2 pang kasama nito. Pero linawin natin at nilinaw din to ng op-ed, hindi nila sinasabing may criminal liability si Belgica sa nangyari. Hindi yan ang punto. Ang argumento nila ay tungkol sa character. Para sa kanila, ito ay parte ng isang portrait ng isang leader na binaliwala raw ang isang whistleblower na sa huli ay naging isang mamamatay tao. It's a moral argument, not a legal one. So after all that, yung paghimay sa analogy, yung pagsuri sa mensahero, ano na yung naging final verdict ng op-ed? Dito na tayo sa conclusion. At para sa conclusion, bumalik sila sa pinakaugat ng lahat, yung teolohiya. Mariin nilang sinabi na ang buong kahulugan ng pasyon, yung core reason kung bakit ito mahalaga sa Kristyanismo, ay nakasalalay sa isang ideya na si Jesus ay sinless, walang kasalanan. Siya ang inosenteng namatay para sa mga may sala. Pag inalis mo raw yun, wala nang saysayong buong kwento. At yan daw ang dahilan kung bakit yung analogy ay hindi lang basta mali, kundi isang insulto sa pananampalataya. At ito na yung huling banat, yung pinakamabigat na paratang ng op-ed. Para sa kanila, hindi ito simpleng pagkakamali o maling interpretasyon. Ang tingin nila dito ay isang deliberate weaponization ng pananampalataya. Isang sinadyang paggamit sa relihiyon para linisin ang imahe ng isang political figure na ironically ay siya ring hayagang nanuya sa mismong pananampalatayang yon. At doon nagtatapos ang op-ed sa isang tanong. Isang tanong na hindi lang para kay Belgica, kundi para sa lahat na nakabasa. Paano raw ba nangyayari na hawak-hawak mo ang Biblia pero parang nakalimutan mo na lahat ng laman nito? Isang tanong na iiwan din natin sa inyo para pag-isipan.